Welcome to Donmar TV News Channel. Sa kabila ng mga hamon na idinulot ng COVID-19 pandemic, napanatili sa very good ang net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lumabas sa survey ng SWS na isinagawa noong third quarter ng 2021. Nagpasalamat ang Malacanang sa patuloy na pagtitiwala at mataas na kumpiyansa ng taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte kahit patapos na ang kanyang termino. Sa inilabas na third quarter 2021 national survey ng social weather stations, plus 52 ang natamong net satisfaction rating ng presidente nitong Setyembre mula sa 1,200 adult respondents sa bansa. Mas mababa ang datos na yan kung ikukumpara sa mga nakaraang rating ng Pangulo, pero very good pa rin ito base sa klasifikasyon ng SWS. Nananatili ring pinakamataas ang mga natatamong ratings ng presidente kumpara sa 5 naunang Pangulo na nagsilbi bago siya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, patunay ang bagong ulat na ito na buo pa rin ang tiwala ng publiko kay Pangulong Duterte sa kabila ng patuloy na pagharap ng bansa sa COVID-19 pandemic at iba pang hamon. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ng kalihim na sa tulong ng kooperasyon ng bawat isa, tuloy-tuloy pa ang gagawing mga hakbang ng administrasyon para sa pagbangon at pagpapalago ng buhay ng ating mga kababayan. Samantala, iginit naman po ni Senator Panfilo Ping Lacson na matindi pa rin itong korupsyon sa importasyon, kaya patuloy itong pagpasok naman ng imported na produkto sa kabila ng sapat na supply ng mga ito. Sinabi po ni Lacson na ito po ang pinapatunayan ng mga tiwalis sa pamahalaan ang presyo or pinapatungan ng mga tiwalis sa pamahalaan ang presyo ng mga imported na manok at baboy bago ito ibenta sa merkado. Ayon kay Lacson, kahit 2 pesos lamang ang lagay sa bawat kilo ay napakalaking pera na po ito ang pinag-uusapan dahil nasa 100,000 metric tons itong karaniwang inaangkat. Sinabi rin niya na patuloy lamang na nakikinabang ang mga banyaga dahil pa rin sa pag-i-import ng mga produkto ng bansa. Kaya kung hindi niya ito masugpo, tuluyang mamamatay ang industriya ng mga magsasaka at makikinabang lamang dito ang mga importers, lalo na ang mga kasabwat nilang foreigners. Kaugnay naman sa naturang issue, sinabi naman ni Socio-Economic Planning Secretary at National Economic and Development Authority Chief Carl Kendrick Chua na nakafocus ngayon ang pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka para magkaroon ng mas maraming produksyon. Karagdagang pang balita, wala umano nakikitang pananagutan na ang Commission on Elections si COMELEC sa naging pahayag ni Vice President Leni Robredo na tanggapin ang perang ibibigay ng mga kumakandidato pero bumoto ng ayon sa konsensya. Pero iginiit ni Robredo na tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 polls na may tuturing pa rin na illegal act ang vote buying. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang posisyon daw ng Vice Presidente ay base naman sa kanyang sariling paniniwala. Una nang sinabi ni Jimenez, ang pagtanggap ng pera para sa halalan ay illegal kahit na ito ay bilang tulong. Base naman sa election laws, ang pagbibigay at pagtanggap ng pera kapalit ng boto para sa isang kandidato ay ikinukonsiderang election offense. Hindi rin daw pwedeng dahilan ang practicality para tanggapin ang pera ng mga politiko. Kahapon, nang linawin naman ni Vice President Robredo ang kanyang naunang pahayag at sinabing hindi niya kinokonsente ang vote buying. Pero ipinopunto lamang ito ang katotohanan sa ground pagsapit ng halalan. Balitang kumpirmadong sinabi di mo ng spokesperson na si James Jimenez na malaki di mo ng posibilidad na madidisqualify na si Vice President Leni Robredo sa kanyang pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election. Ito nga ay matapos kumalat ang kanyang naging official statement kung saan sinabi nga di mo niya sa kanilang naging Zoom meeting na kung mayroon daw di mo politikong liko na mamimigay ng pera sa marami sa ating mga kababayan para bilhin ang kanilang boto ay wag daw di mo magdadalawang isip na tanggapin ang nasabing pera dahil ayon di mo sa kanya ay pera din naman daw ito ng taong bayan. Ito ang mainit na balita ang pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang diretsyang sinagot na ng spokesperson ng COMELEC na walang iba kundi si James Jimenez at pinatamaan ng kampo ni Vice President Leni Robredo matapos ang kanilang panukala at tila suwesyon sa mga botante na tanggapin daw di mo ng vote buying na inaalok ng ilang mga politikong liko. Ito ang naging viral interview na pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan matapos ng buweltahan ng COMELEC ang naging sagot ni Vice President Leni Robredo patungkol sa issue na ito. Matatandaan kamakailan lamang na mainit na pinag-uusapan sa mundo
mundo ng social media ang naging solusyon ni Vice President Leni Robredo kung saan ay tila nanawagan pa di mo na siya sa kanyang mga supporters na tanggapin daw ng mga ito ang pera mula sa ilang mga politikong liko na nag-aalok ng vote buying sa susunod na halalan. Matapos nga naging solusyon na ito ni Vice President Leni Robredo ay tila hindi na dito natutuwa ang Comelec spokesperson na si James Jimenez at pinatunayang labag sa Omnibus Election Code ang nasabing panukala ni Vice President Leni Robredo at maaari di mo itong ma-disqualify ang isang politikong mamamataan na tila nag-aalok ng pera mula sa mga botante. Ayon nga mismo sa naging full report nilabas ng Philippine Star sa kanilang official website, from Philippine Star, vote buying and election offense, Comelec spokesperson reminds the public. Manila, Philippines updated 11:39 a.m. Commission on Election spokesperson James Jimenez reiterated Wednesday that vote buying is an election offense after Vice President Leni Robredo suggested that people take politicians' money but still vote for whoever they want. I disagree with the notion of talking the money and voting according to your conscience. Jimenez said in a tweet, vote buying is an election offense regardless of financial situation or noble intention. Vote buying and vote selling are punishable with imprisonment lasting from 1 year to 6 years, according to Ombudsman's Election Code. Robredo said Tuesday in a forum with household service workers or kasambahay that while vote buying is worrying or wrong and should be punished, people can accept the money being offered to them but still vote according to what their conscience dictates. The Comelec has stressed the claim that there is a way to monitor how a specific voter votes is among the persistent species of misinformation surrounding polls. End quote. Matapos na naging pahayag na ito ng Comelec spokesperson James Jimenez sa kanya di mo na pinatunayan na wala di mo sa tamang wisyo na mag-isip na tila dapat daw tanggapin ng vote buying inaalok ng ilang mga kurap na politiko para lamang manalo sa darating na 2022 national election. Pakiwari nga ng ilang mga lawyers ay tila abogado naman daw si Vice President Leni Robredo, pero bakit tila hindi dito alam ang Omnibus Election Code kung saan ay malinaw na nakasulat na makukulong na hindi mababa sa 6 na taon ng kahit na sino mang taong mapapatunayan na ipinagbili o ibinenta ang kanyang boto mula sa isang likong politiko. Pakiwari pa ng ilan sa ating mga kababayan ay tila ito daw ba ang gustong maging pinuno ng Republika ng Pilipinas ng ilang mga artista maging mga supporters ni Vice President Leni Robredo kung saan matapos ang kanya naging pahayag ay samot-saring controversial statement ang pinapaulan ng maraming lawyers at ilan pa mga kongresista na hindi sumasang-ayon kang Vice President Leni Robredo. Ayon pa di mo sa naging komento ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media ay tila sa ganitong pamamaraan ay inilalaglag di umano ni Vice President Leni Robredo ang kanyang sarili at tila ipinakilala sa publiko kung ano ang kanyang magiging literato kung sasakaling mang siya ang manalong pangulo sa darating na 2022 national election. Ngunit tinasinigurado ng marami sa ating mga kababayan na hindi papayagan ng sambay ng Pilipino ang ganitong klase na pamumuno kung sana ay tila wala na daw tamang ginawa kundi ang mambatikos sa kasalukuyang pamahalaan na pinamunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Banat nga na marami sa ating mga kababayan ay dapat nang daw talagang ma-disqualify na si Vice President Leni Robredo sa kanyang pagtakbong pangulo sa darating na 2022 national election nga kasi nga kung nasasabi daw di mo niya ito na wala pang eleksyon ay malaki daw di mo ng posibilidad na gagawin di mo niya ito sa darating na 2022 national election. Dagdag pa di mo nila ay wag na lamang daw talagang umasa si Vice President Leni Robredo na mabibili pa daw di mo niya ang boto ng marami sa ating mga kababayan kasi nga ay matagal na di umanong mulat ang mga Pilipino at marami nga sa kanila ngayon ang hindi na di umano bobo na basta-basta na lamang papauto sa mga liko na politiko kasi nga alam na di mo nila kung ano talaga ang totoo at tunay na nangyayari sa mundo ng politika. Banat nga di umano na marami sa ating mga kababayan ay mag-backout na lamang daw talaga si Vice President Leni Robredo kasi nga hindi naman daw talaga siya mananalo kasi nga daw ay hindi naman daw talaga siya susuportahan at iboboto ng marami sa ating mga kababayan kasi nga ay matagal na di mo nilang alam kung anong klaseng pagkataong meron itong si Vice President Leni Robredo at ang pagkatao daw di mo na iyon ay hindi na dapat pagkatiwalaan na maging susunod na pangulo ng ating mahal na
bayan. Pagkumpirma nga ng marami sa ating mga kababayan ay dapat daw di mo na maging susunod na leader ng ating mahal na bayan ay yung kagaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at tuto at tunay pagmamahal sa ating mahal na bayan. At ang mga politiko daw di mo na iyon ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.